Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalalim na sugat ay kadalasang nagmumula sa pinakamalalim na pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na susubok sa lahat ng ating nalalaman tungkol sa paghihiganti at pagpapatawad. Sabi nila, ang tanging lunas sa isang pusong sinaktan ay panahon at kapatawaran. Ngunit paano kung ang pinakamabilis na paraan para hilumin ang sarili ay hindi ang paglimot, kundi ang paniningil? Ating tunghayan ang kwento ni Alena. 5 taon. 5 taon ng pag-iisa. 5 taon ng pagbuo sa sarili mula sa mga pira-pirasong alaala at durog na puso. Sa harap ng salamin sa isang marangyang hotel suite, tinitigan ni Alena Reyes ang kanyang refleksyon. Wala na ang anino ng babaeng umiiyak at nagmamakaawa. 5 taon na ang nakalipas. Ang nakatitig pabalik sa kanya ay isang babaeng may matigas na panga. May mga matang tila nagyelo sa lamig ng panahon sa Canada at may determinasyong hindi kayang sirain ng kahit anong bagyo. Ang suot niyang itim na business dress ay simple ngunit elegante. Bumagay sa kanyang figura na pinatatag ng panahon at pagod. Maayos ang pagkakalugay ng kanyang buhok at ang kolorete sa kanyang mukha ay sapat lang para itago ang mga gabing walang tulog. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila nagyelo sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang isang pangako na binitawan niya sa sarili habang sakay ng eroplanong papalayo sa Pilipinas. Habang yakap ang tiyan na naglalaman ng kanyang mga lihim. Panahon na para maningil. Mommy, are you ready? Ang malambing na boses na iyon ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Napalingon si Alena at isang ngiti, isang tunay. At mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang ngiting para lamang sa kanila. 4 na magkakaparehong mukha ang sumungaw sa pinto. 4 na pares ng mga matang malilikot at puno ng buhay. Ang kanyang 4 na milagro. Ang kanyang 4 na sandata. Yes, mga anak. Ready na si Mommy, sagot niya. Sina Mateo, Miguel, Martin, at Manuel, lahat ay nakasuot ng maliliit na dark blue suits. Kapareho ng kulay ng suit na isinusuot ng ama nila noon. Ang pagkakahawig nila sa lalaking iyon ay hindi maikakaila mula sa hugis ng kanilang mga mata sa kapal ng kanilang mga kilay, hanggang sa maliit na gatla sa kanilang baba kapag sila'y ngumingiti. Bawat araw sa loob ng 5 taon, ang mga mukhang ito ang nagpapaalala kay Alena ng kanyang pighati. Ngunit ngayon, sila rin ang magiging paalala ng kanyang tagumpay. Bumaba sila sa Grand Ballroom ng Imperial Palace Hotel, ang pinakamaningning na hiyas sa korona ng Imperial Holdings. Ang gabing iyon ay ang ika-30 anibersaryo ng kumpanya, isang selebrasyon ng kapangyarihan at kayamanan ng pamilyang tumalikod sa kanya. Pagpasok pa lang nila sa bulwagan, lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimula, tila mga bubuyog na umuugong sa paligid. Sino ang babaeng ito? At sino ang 4 na batang ito na tila mga munting kopya ng isa't isa? Hindi pinansin ni Alena ang mga tingin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon sa entablado, kung saan nakatayo ang isang lalaki, ang sentro ng kanyang mundo noon at ang target ng kanyang galit ngayon. Si Marco Imperial. Nakatayo siya roon, matikas at makisig gaya ng dati, nagbibigay ng kanyang talumpati. Ang kanyang boses, na minsan ay musika sa pandinig ni Alena, ay isa na ngayong mapait na alaala. At sa pagpapatuloy ng Imperial Holdings sa susunod na dekada, sabi ni Marco, puno ng kumpiyansa, ipinapangako namin ang mas matatag na serbisyo at mas natigilan siya. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng karamihan. Mula sa entablado, kitang-kita ni Alena ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kumpiyansa ay biglang napalitan ng pagkalito. Ang pagkalito ay naging pagkagulat. At ang pagkagulat
ay naging isang malamig na takot. Nang ang tingin ni Marco ay bumaba mula sa mukha ni Elena patungo sa apat na maliliit na bata sa kanyang tabi. Ang mundo ay tila huminto. Ang boses ng mga tao ay nawala. Ang tanging naririnig ni Elena ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Nang matapos ang talumpati ni Marco, na halatang minadali na lamang niya, mabilis itong bumaba ng entablado. Hinarang siya ng mga bisita para batiin, ngunit ang mga mata niya ay hindi na naalis sa direksyon ni Elena. Maya-maya, naroon na siya sa harapan nila. Mas malapit, mas totoo. Ang amoy ng kanyang pabango ay pareho pa rin. Ang mga alaala ay bumuhos, ngunit mabilis na itinaboy iyon ng puot na matagal na niyang inalagaan. Elena? Bulong ni Marco. Ang pangalan niya ay tila kalawang sa dila nito. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Elena. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bumalik ako, Marco, sabi niya. Ang boses ay kalmado at kontrolado at may dala akong dibidendo. Ang mga mata ni Marco ay lumipat sa apat na bata na ngayon ay nagtatago sa likod ng mga binti ng kanilang ina, bahagyang natatakot sa lalaking kaharap nila. Ang pagkakalkula, ang pag-aalinlangan, ang galit, lahat ay mababasa sa mukha niya. Sino? Nanginginig ang boses ni Marco. Sino ang mga batang yan? Itinuwid ni Elena ang kanyang likod, itinaas ang kanyang baba, at tinitigan ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang mga anak, at sa isang boses na malamig na tila yelo, ibinigay niya ang kanyang sagot. Ang utang mo na hindi mo kailanman binayaran. Ang utang mo na hindi mo kailanman binayaran. Ang mga salitang iyon ay bumaon sa isipan ni Marco Imperial na parang punyal. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang ingay ng party ay tila naglaho at ang tanging nakikita niya ay ang mapanuyang ngiti ni Elena at ang apat na pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang refleksyon ng sarili niya. Imposible. Ito ang unang salitang pumasok sa utak niya. Kasinungalingan. Isang bitag. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ang pagbilis ng kanyang hininga. Hindi ito ang unang pagkakataon na may isang babaeng lumapit sa kanya na may ganitong kwento. Ang alaala ay sariwa pa rin. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. 7 taon na ang nakalipas. Biglang bumalik ang lahat. Ang penthouse niya, ang amoy ng mamahaling alak, at si Katrina maganda, mapang-akit, at isang ganap na sinungaling. Buntis ako, Marco, sabi ni Katrina. Ang mga mata ay puno ng pekeng luha. Anak mo ito. Ang saya na naramdaman niya noon ay panandalian lang. Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-aalinlangan, nalaman niya ang katotohanan mula sa isang private investigator. Hindi lang siya buntis, mayroon pa itong ibang lalaki. Ang lahat ay isang plano para makakuha ng pera mula sa kanya. Ang sakit ng katrayduran ay mas matindi pa kaysa sa sampal. Iyon ang araw na natutunan ni Marco na mag-ingat. Iyon ang araw na nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang puso. Ang pagbabalik ni Elena ay tila isang masamang biro ng tadhana. Ang kasaysayan ay umuulit. Marco, anak, ayos ka lang ba? Ang malamig at autoritatibong boses ng kanyang ina, si Doña Victoria Imperial, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumapit ito. Ang mga mata ay matalim na nakatutok sa papalayong figura ni Elena at ng mga bata. Nakita ko. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala, sabi ng Donya. Ang boses ay puno ng bakal na determinasyon. Dinala siya ng kanyang ina sa isang pribadong silid, malayo sa mga matang mapanghusga. Sa loob, ang maskara ng isang makapangyarihang CEO ay tuluyang gumuho mula sa mukha ni Marco. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang isip ay gulong-gulo. Mama, hindi ko alam. Paano nangyari to? It can't be true.
Umupo si Doña Victoria sa kanyang harapan. Ang postura ay perpekto. Ang mukha ay walang emosyon. Marco, pakinggan mo ako. Naalala mo ba si Katrina? Ang mga babaeng tulad nila, iisa lang ang habol. Pera, kapangyarihan, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Pero iba si Alena. Akbulong ni Marco. Isang bahagi niya ay gustong maniwala sa alaala ng babaeng minahal niya. Iba ba talaga? Mariing tanong ng kanyang ina. O nagpanggap lang siyang iba? 5 taon siyang nawala, Marco. 5 taon. Just in time for our anniversary celebration? Hindi ba't masyadong perpekto ang tiempo? This is a calculated move. Isa siyang gold digger. Mas matalino lang kaysa sa nauna. Ang laso ng nakaraan na pinalakas ng mga salita ng kanyang ina ay unti-unting kumalat sa sistema ni Marco. Ang pagdududa ay naging paniniwala. Ang sakit ay naging galit. Tama si Mama. Isa itong setup. Isang malaking panloloko. Anong gagawin ko? Tanong niya. Ang boses ay desperado. We will handle this the imperial way. Sagot ni Doña Victoria. We control the narrative. We will offer her money. A generous amount. In exchange for her silence. A non-disclosure agreement. Ipapahanap ko ang pinakamagaling na abogado. Kinabukasan, sa kanyang opisina sa tuktok ng Imperial Tower, sinubukan ni Marco na magtrabaho. Ngunit ang mga numero sa spreadsheet ay nagiging mga mukha ng 4 na batang lalaki. Binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap ang mga kuha ng paparazzi mula sa party kagabi. Naroon sila. Maliwanag. Malinaw. 4 na munting mukha na hindi maikakailang may dugo ng mga imperial. Isang parte niya ang gustong maniwala. Isang parte niya ang natutuwa sa ideya na mayroon siyang mga anak. Ngunit mas malakas ang takot. Mas malakas ang sugat na iniwan ni Katrina. Mas malakas ang boses ng kanyang ina. Ipinikit niya ang mga mata. Hindi. Hindi siya magpapaloko ulit. Hindi niya hahayaang sirain ng isang babae ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Dinampot niya ang telepono at tinawagan ang kanyang abogado, Attorney Sandoval. Sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. I need you to contact a woman named Alena Reyes. Prepare a settlement offer. 7 figures. In exchange, I want her and those kids out of my life. Forever. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Marco sa kanyang upuan at tumingin sa malawak na tanawin ng syudad, ang syudad na pag-aari niya. Ang imperyong poprotektahan niya sa kahit anong halaga, ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, may isang maliit na tinig sa kanyang puso na nagtatanong, paano kung totoo? Paano kung sa pagkakataong ito? Iwinaksi niya ang isiping iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. Masyadong malaki ang nakataya. Ilang oras ang lumipas. Tumunog ang telepono niya. Si Attorney Sandoval, Sir, sabi ng abogado sa kabilang linya, nakausap ko na po si Miss Reyes. And? Walang pasensyang tanong ni Marco. Did she accept the offer? May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Bago sumagot ang abogado. Sir, this was her exact message. Huminga ng malalim ang abogado. Ang sabi niya, sabihin mo sa boss mo, hindi pera ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang lahat ng pag-aari niya. Sabihin mo sa boss mo, hindi pera ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang lahat ng pag-aari niya. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, ibinaba ni Alena ang telepono nang may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting mapait, ngunit puno ng kasiyahan. Ang unang bato ay naihagis na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin ang mga alon na lilikhain nito. Mula sa kanyang inuupahang condo unit sa Quezon City, isang lugar na malayo sa karangyaan ng BGC ngunit sapat na para magbigay ng komportableng buhay para sa kanyang mga anak.
Pinagmasdan niya ang 4 na batang naglalaro sa sala. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon, ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hindi niya malilimutan ang sakit, ang pagtanggi ni Marco, ang mga akusasyon, ang pag-iisa sa isang banyagang bansa habang dinadala ang 4 na buhay sa kanyang sinapupunan. Bawat hirap na dinanas niya ay gatong sa apoy ng kanyang paghihiganti, ngunit hindi siya padalos-dalos. Ang kanyang plano ay pinag-isipan, binuo sa loob ng 5 taon ng pag-aaral at paghahanda. Habang nagtatrabaho bilang isang project manager sa isang real estate firm sa Toronto, inaral niya ang bawat galaw ng Imperial Holdings. Inalam niya ang kanilang mga kahinaan at naghanap siya ng mga kakampi. Kinagabihan, nang tulog na ang kanyang mga anak, mayroon siyang isang video call. Sa screen ay lumitaw ang mukha ng isang lalaking nasa edad 40, si Mr. David Lim, isang dating executive sa Imperial Holdings na tinanggal ni Doña Victoria ng walang sapat na dahilan. Siya ang alas ni Alena. "Dave, nasa iyo na ba?" Tanong ni Alena. Diretso sa punto. "Nasa email mo na, Alena," sagot ni David. May bahid ng paggalang sa kanyang boses. Ang kumpletong detalye ng Azure Skies project sa Palawan, ang bid nila ay mas mataas ng 10% kaysa sa dapat. May kickback na nangyayari at si Senator Alvarez ang kasabwat. Ngumiti si Alena. "Ito na iyon, ang proyektong ipinagmamalaki ni Marco. Ang magiging pinakamalaking resort condominium sa buong Asia. Salamat, Dave. You will be rewarded, I promise," sabi ni Alena. "Gawin mo lang silang magbayad, Alena." "That's reward enough for me," sagot ni David bago magpaalam. Gamit ang impormasyong iyon, gumawa si Alena ng isang anonymous na email. Ipinadala niya ito, kasama ang mga ebidensya, sa board of directors ng kumpanyang kalaban ng Imperial Holdings sa bidding. Isang kumpanyang pag-aari ng mga dayuhan na may mahigpit na polisiya laban sa korupsyon. Ang epekto ay mabilis at malupit. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, isang balita ang bumungad sa Business Channel. Tumingin si Alena sa telebisyon. Isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagsisimula pa lang ang palabas. "Mommy, what's bribery?" Tanong ni Martin, ang pinakapalatanong sa 4. Hinarap ni Alena ang kanyang mga anak at pinatay ang television. Ngumiti siya. "It's when bad people do bad things for money, anak. Something we will never do." Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang bagay na unti-unting gumugulo sa kanyang isipan. Ang mga tanong ng mga bata tungkol sa kanilang ama ay dumadalas. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya sila, ang panganay na si Mateo ang bumasag sa katahimikan. "Mommy," sabi nito, ang boses ay mahina. "Lahat ng classmates namin sa bago naming school, may daddy. Nasaan po yung sa amin?" Nahinto si Alena. Ito ang tanong na kinatatakutan niya. Paano niya sasagutin ito nang hindi isinusubo ang puot sa puso ng kanyang mga anak? Hinaplos niya ang buhok ni Mateo. "Your daddy. He's just very busy, anak. He's far away." "Is he a bad person, Mommy?" Tanong naman ni Miguel. Umiling si Alena, kahit na ang puso niya ay sumisigaw ng "oh." "No, anak. He's just lost. But you have me, and you have each other. That's more than enough, right?" Tumango ang mga bata, ngunit nakita ni Alena ang lungkot sa kanilang mga mata. Isang kirot ang dumaan sa kanyang puso. Para kanino nga ba itong laban na ito? Para sa kanyang nasaktang pride o para sa kinabukasan ng kanyang mga anak? Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan siya, ngunit ang pag-aalinlangang iyon ay biglang naputol nang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Alam niya kung sino iyon. Sinagot ni Yaito. "Anong ginagawa mo?" Ang sigaw ni Marco mula sa kabilang linya.
Ang boses niya ay puno ng galit na hindi maitago. Sinisira mo ba ako? Ikaw ang nag-leak ng information, hindi ba? Humigpit ang hawak ni Alena sa telepono. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng panibagong determinasyon. Ang sakit na naramdaman niya sa tanong ng kanyang mga anak ay nag-transform sa galit para sa lalaking responsable sa lahat ng ito. Inilayo niya ang sarili mula sa kwarto ng mga bata upang hindi marinig ang kanyang sagot. Isang sagot na malamig, matalas, at puno ng banta. Sinimulan ko pa lang. Ang boses ni Alena sa telepono ay parang yelo malamig, matigas, at nangangako ng mas matinding pinsala. Pagkatapos ng tawag, ibinagsak ni Marco ang kanyang telepono sa mesa na tila ito'y nag-aapoy. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang galit ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Paano niya nagawa ito? Paano nalaman ng isang babaeng 5 taong nawala ang pinakatatagong sikreto ng kanyang pinakamalaking proyekto? May traidor sa loob ng kumpanya. Bulong niya sa sarili. Ngunit wala siyang panahon para hanapin kung sino. Ang kailangan niya ay solusyon agad. Ang Azure Skies project ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang mga investor ay nag-uumpisang mag-pull out. Ang pangalan ng Imperial Holdings ay nababahira ng dumi. At sa gitna ng lahat ng ito, alam niyang si Alena ang may hawak ng mitsa. Pumasok si Doña Victoria sa kanyang opisina na hindi na kumatok, ang mukha ay mas matigas pa kaysa sa marmol na sahig. "Marco, the board is in a panic," sabi niya. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalala, tanging yelo. "This is no longer just about you and that woman. This is about our family's legacy. You need to control the narrative before she destroys everything our ancestors built." "How, Ma?" sigaw ni Marco. Ang pagpipigil ay tuluyan ng nawala. "She's one step ahead of me. She's playing dirty." "Then you play dirtier," sagot ng Donya. Ang mga matay nanlilisik. Sa mundong ito, Marco, hindi sapat na maging malakas ka lang. Kailangan mong maging mastuso. Huwag mo siyang hayaang maging biktima sa kwentong ito. Unahan mo siya. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Unahan mo siya. May isang ideya na nabuo sa kanyang utak. Isang ideya na desperado at mapanganib. Ngunit maaaring ito na lang ang natitira niyang paraan. Kinabukasan, tumawag si Marco sa isang sikat na broadcast journalist, isang babaeng kilala sa kanyang mga one-on-one, hard-hitting interviews. Pumayag siyang magsalita. Sa kondisyong ito ay magiging isang exclusive. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang mailap na CEO ng Imperial Holdings ay magsasalita sa publiko sa unang pagkakataon tungkol sa kontrobersiya. Sa kanyang kondo, pinapanood ni Alena ang teaser ng interview sa telebisyon. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ito. Akala niya, sa anino lang sila maglalaban. Ngayon, inilalabas ni Marco ang giyera sa liwanag. Gabi ng interview, ang buong bansa ay tila nakatutok. Nakaupo si Marco sa harap ng kamera, kalmado at composed sa labas, ngunit sa loob ay isang bagyo ng kaba at galit. Inaalala niya ang payo ng kanyang ina. "Ikaw ang biktima." "Marco, tandaan mo yan. Mr. Imperial, simula ng journalist, diretsahan na po. May katotohanan ba ang mga alegasyon ng bribery sa Azure Skies project?" Huminga ng malalim si Marco. The Imperial Holdings has always prided itself on its integrity. Ang mga alegasyong ito ay walang basehan at kasalukuyan ng iniimbestigahan ng aming legal team. Ngunit naniniwala ako na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. "Anong plano, Mr. Imperial?" "Dito na." Ito na ang pagkakataon niya. Tumingin siya diretso sa kamera. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong lungkot at determinasyon. "Sa mga nakalipas na linggo," sabi niya, "isang tao na bumalik na may mga kwentong mahirap paniwalaan at may layuning sirain ang lahat ng aking pinaghirapan.
Ang pag-atake sa aking kumpanya ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang personal na vendetta. Ako ay biktima ng isang napakakomplikadong extortion attempt. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Alena. Hindi niya kailangan. Ang mga pahiwatig ay sapat na. Napanood ni Alena ang lahat. Naramdaman niya ang bawat salita na tila isang sampal. Siya, isang extortionist. Matapos ang lahat ng ginawa nito sa kanya, ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aalab. Ngunit ang sumunod na eksena, ang tuluyang sumira sa kanyang puso. Naglalaro ang kanyang mga anak sa sahig. Nang makita nila ang mukha ni Marco sa malaking screen, sabay-sabay silang napatigil. Si Manuel, ang pinakamahiyain, ang unang nagsalita. Lumapit siya sa TV at itinuro ang mukha ni Marco. "Mommy, look!" sabi niya. Ang boses ay puno ng pagkamangha. "Kamukha namin siya." Ang mga salitang iyon, puno ng inosente at purong katotohanan, ay tumusok sa puso ni Alena. Ipinagkakaila sila ng lalaking ito sa buong mundo, habang ang sarili niyang mga anak ay kinikilala siya sa isang tingin pa lang. Ang giyera ay hindi na lang tungkol sa pera o paghihiganti. Ito ay tungkol na sa katotohanan, tungkol sa pagkatao ng kanyang mga anak. Kinabukasan, isang courier ang dumating sa kanyang pinto. Isang opisyal na dokumento. Binuksan niya ito. Isang court summon. Isang petisyon mula kay Marco Imperial na humihiling ng mandatory DNA testing para patunayan ang kanyang fraudulent claims. At kasama nito, isang hiwalay na kaso ng libel at defamation. Hindi na siya nagulat. Inaasahan na niya ito. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Hawak ang papel. Tinitigan ni Alena ang kanyang refleksyon sa bintana. Tapos na ang paglalaro sa anino. Kung giyera sa harap ng publiko ang gusto ni Marco, ibibigay niya at sisiguraduhin niyang sa huli, ang katotohanan ang mananaig, linggo ng hapon. Para kay Alena, ito ang tanging araw na sagrado araw para sa kanyang mga anak. Walang trabaho, walang plano ng paghihiganti, walang mga abogado. Ngayon, dinala niya ang apat sa isang malaking indoor playground sa isang mall sa BGC. Isang desisyon na pagsisisihan niya at pasasalamatan sa parehong oras habang pinapanood niya sina Mateo, Miguel, Martin at Manuel na masayang tumatalon sa trampoline. Isang pamilyar na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa kabila ng gulo, sila ang kanyang sentro, ang kanyang kanlungan. Sa kabilang dako ng playground, sa isang coffee shop na may salaming pader na nakaharap sa play area, nakaupo si Marco Imperial. Hindi niya planong mapadpad doon. Mayroon siyang isang business meeting kasama ang isang potensyal na Japanese investor. "So, Mr. Imperial," sabi ng investor, "your proposal is very impressive but the recent publicity, it is a cause for concern." Sinubukan ni Marco na mag-focus, na ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na napapatingin sa play area. At doon, nahuli ng kanyang tingin ang isang pamilyar na grupo. Apat na magkakamukhang bata, lahat ay nakasuot ng dilag na t-shirt, naghahabulan at nagtatawanan. At sa di kalayuan, nakaupong nagbabantay ang ina ng mga ito, si Alena. Para siyang sinuntok sa sikmura. Sa lahat ng lugar sa Metro Manila, bakit dito pa? Nawala ang lahat ng sinasabi ng Japanese investor. Ang tanging nakikita niya ay ang eksena sa likod ng salamin. Nakita niya kung paano tumawa si Alena nang madapa si Martin. Nakita niya kung paano niya pinunasan ang pawis sa noo ni Mateo. Nakita niya ang pagmamahal at pag-aalaga na hindi kayang pekein ng sinuman. At higit sa lahat, nakita niya ang kanyang mga anak. Hindi na bilang mga ebidensya o instrumento. Nakita niya sila bilang mga bata masayahin, malilikot, puno ng buhay. At ang bawat galaw, bawat ngiti,
Bawat tawa ay sumisigaw ng isang katotohanan na pilit niyang itinatanggi. Anak ko sila. Ang isiping iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Bigla, isang maliit na sigaw ang pumukaw sa lahat. Si Miguel, sa kanyang pagtakbo, ay natapilok at bumagsak ng malakas sa sahig na goma. Umiyak ito. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Nakita ni Alena ang nangyari at mabilis na tumayo. Ngunit bago pa man siya makarating, may isang anino na mas mabilis na kumilos. Dahil sa purong ama na instinct, isang damdaming hindi niya alam na mayroon siya. Si Marco ay napatayo mula sa kanyang upuan, nag-excuse sa kanyang kausap at halos takbuhin ang distansya patungo sa umiiyak na bata. Siya ang unang dumating. Hey, little guy! Are you okay? Sabi ni Marco. Ang boses ay malambot. Isang tono na kahit siya ay nagulat, na kaya niyang gawin. Lumuhod siya at marahang hinawakan ang braso ni Miguel. Tumingala ang bata, ang mga matay puno ng luha. Ang mukha ay nagpapakita ng sakit at sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang kanyang sariling mukha noong siya ay bata pa. Binuhat niya si Miguel. Ang gaan ng bata sa kanyang mga braso ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Agad na niyakap ni Miguel ang kanyang leeg. Ang maliliit na kamay ay humigpit at isinubsob nito ang umiiyak na mukha sa kanyang balikat. Isang bagay sa loob ni Marco ang nabasag sa sandaling iyon. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Dinala niya ang bata patungo sa isang bench. Shh, it's okay. You're a strong boy, aren't you? Let's check. Does this hurt? Marahan niyang tanong habang sinusuri ang paa nito. Nang dumating si Alena, huhaldog-haldog na, natigilan siya sa eksenang kanyang nakita. Si Marco, ang lalaking nagdemanda sa kanya at ipinagkaila sila sa buong mundo, ay marahang pinapatahan ng kanyang umiiyak na anak. Ang pag-aalala sa mukha ni Marco ay hindi peke. Ito'y totoo at malalim. Napatigil ang pag-iyak ni Miguel at tinitigan ang estrangherong bumuhat sa kanya. Ang tatlo pa niyang kapatid ay lumapit na rin. Nakapalibot sa kanila. Ang mga mukha ay puno ng pagtataka. Ang mga mata ni Alena at Marco ay muling nagtagpo. Ngunit ngayon, walang galit, walang paghihiganti. Ang naroon lang ay isang nakabibinging katahimikan, isang sandali ng pagkalito kung saan ang kanilang tunggalian ay tila nawalan ng saysay. Okay na siya, sabi ni Marco. Ang boses ay mahina, halos pabulong, na para bang natatakot na basagin ang sandali. Natapilok lang. I don't think it's serious. Tumango lang si Alena. Hindi malaman ang sasabihin. Binaba ni Marco si Miguel. Nang dahan-dahan, bago pa man makalayo si Marco, si Miguel, na ngayon ay kalmado na, ay humawak sa laylayan ng kanyang polo. Tumingala ito. Ang mga mata ay malaki at puno ng inosenteng kuryosidad. Mister, tanong ng bata. Ang boses ay maliit at malinaw, naririnig ng lahat sa kanilang paligid. Are you my daddy? Ang tanong ay tumama na parang isang malakas na sampal, hindi lang kay Marco, kundi pati na rin kay Alena. Nanigas si Marco. Ang buong mundo niya ay huminto sa simpleng tanong na iyon. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtanggi, lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Paano niya sasagutin ang tanong na iyon? Ang isang hindi ay magiging isang kasinungalingan sa kanyang sarili. Ang isang oo ay magbubukas ng isang pinto na hindi na niya maisasara. Napatingin siya kay Alena, naghahanap ng sagot, ng tulong. Ngunit si Alena ay tulala rin. Ang puso ay kumikirot para sa kanyang anak at sa komplikasyon ng kanilang sitwasyon. Ang katahimikan ay binali ng pagdating ng Japanese investor na naiwan ni Marco. Nakita nito ang buong eksena, ang pagkakahawig, ang tensyon.
Isang makahulugang tingin ang ibinigay nito kay Marco. Bago magpaalam, alam ni Marco na ang deal na iyon ay tapos na. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala na siyang pakialam sa deal. Wala siyang pakialam sa negosyo. Ang tanging mahalaga ay ang batang nakatingin sa kanya, naghihintay ng sagot, at ang babaeng nakatayo sa di kalayuan, ang mga matay sumasalamin sa parehong sakit at pagkalito na nararamdaman niya. Ang tanong ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco habang nagmamaneho siya pauwi. "Are you my daddy?" Hindi niya sinagot. Hindi niya alam kung paano. Si Elena ang sumagip sa kanya, marahang hinila si Miguel palayo at ibinulong sa bata na, "Hindi anak, nagkakamali ka lang." Ngunit ang sakit sa mga mata ni Elena habang sinasabi iyon ay nakita ni Marco. Pagdating niya sa mansyon ng mga imperial, sinalubong siya ng isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Nakaupo sa sala ang kanyang ina, si Doña Victoria, na may hawak na tablet. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. "Nakita ko ang mga litrato," sabi ng Donya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit may lamig na bumabalot sa bawat salita. "Mabilis kumalat ang chismis, Marco. Ang Japanese investor mo, nag-back out na." Sinabi niya sa mga kakilala niya na ang Imperial Holdings ay may unstable family issues. Hindi umimik si Marco. Dumiretso siya sa minibar at nagsalin ng alak. "Ano ang nangyari sa playground?" tanong ni Doña Victoria. Ang mga mata ay matalim, tila kayang basahin ang kaluluwa niya. "It was a coincidence, Ma." "Walang coincidence sa mundong ito, Marco," mariing sagot ng ina. "Lahat ay may dahilan. At ang babaeng iyon, she is becoming a real threat. Akala ko ba ay kontrolado mo ang sitwasyon? It's complicated," amin ni Marco. Iniisip ang pakiramdam nang buhatin niya si Miguel. "Huwag mong gawing komplikado ang simpleng bagay." Tumayo ang Donya at lumapit sa kanya. "She is using those children to soften you, to get into your head." At mukhang nagtatagumpay siya. "This emotional vulnerability will be our downfall." Kinuha ng Donya ang kanyang telepono at may tinawagan. "It's time. I want you to dig deeper into Elena Reyes's life in Canada. Every job she took, every person she met, every dollar she earned. Find me a weakness. Everyone has one." Habang nagbibigay ng utos ang kanyang ina, isang pangingilabot ang gumapang sa likod ni Marco. Ngayon, hindi na lang ito laban niya. Ang kanyang ina ay opisyal nang pumasok sa laro at alam niyang walang hangganan ang kayang gawin nito para manalo. Kinabukasan, isinagawa ni Doña Victoria ang kanyang sunod na hakbang. Nasa isang lunch meeting si Marco sa isang mamahaling restaurant nang biglang may lumapit sa kanyang table. "Marco? Is that really you?" Napatigil si Marco. Ang boses na iyon, ang pabangong iyon. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang multo mula sa kanyang nakaraan. Si Katrina. Mas gumanda ito, mas sopistikada. Ngunit ang mga mata ay mayroon pa ring kislap ng pagiging tuso. "Katrina?" sabi ni Marco. Ang boses ay walang gana. "What are you doing here? I heard you were here." "I just wanted to say hi." Ngumiti ito ng matamis. "And I wanted to say, I'm sorry for everything." Bata pa tayo noon. Alam ni Marco na hindi ito nagkataon lang. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isa sa mga tauhan ng kanyang ina na kunwaring kumakain sa kabilang table. Isa itong bitag. "I have to go," sabi ni Marco. Tumatayo na. "Wait." Pinigilan siya ni Katrina. "I heard about your situation." "With that Elena girl, kung kailangan mo ng kahit anong tulong or someone to talk to, I'm here." Alam ko kung paano manloko ang mga babaeng tulad niya. Ang mga salita ni Katrina, sinadya man o hindi, ay tumama sa target. Ang pag-aalinlangan ni Marco
na nagsimulang maglaho pagkatapos ng eksena sa playground ay unti-unting bumalik. Paano kung tama si Mama? Paano kung si Alena ay isa lang mas magaling na bersyon ni Katrina? Samantala, si Alena ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang bisita sa kanyang kondo. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya si Doña Victoria Imperial. Nakatayo roon na may tindig ng isang reyna, nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Sa likod nito ay dalawang lalaking nakasuit. "May I come in?" tanong ng Donya. Ngunit hindi na ito naghintay ng sagot at pumasok na sa loob. Ang mga mata nito ay mabilis na sinuri ang kabuuan ng kondo, ang simpleng muebles, ang mga laruan ng bata na nakakalat, ang amoy ng nilutong pagkain, isang bahagyang pagtaas ng kilay, ang tanging reaksyon nito. "So, this is where you live," sabi niya. Ang tono ay may halong pangmamaliit. "Anong kailangan nyo? Ginang Imperial?" tanong ni Alena. Pinapanatili ang kanyang katatagan. Ali, humarap sa kanya si Doña Victoria, ang mga matay malamig na parang yelo. "I'm a direct woman, Miss Reyes, so I will not waste your time. Name your price. How much will it take for you and those children to disappear from my son's life forever?" "Wala silang presyo," matigas na sagot ni Alena. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa Donya. "Lahat ng tao ay may presyo. You just haven't named yours yet. Let me make it easier for you." Lumapit ito. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Hija, halimbawa, ang kaligtasan ng mga anak mo." Ang banta ni Doña Victoria ay nag-iwan ng isang malamig na takot sa puso ni Alena. Hindi na ito isang simpleng laban para sa pera o paghihiganti. Ito ay naging isang laban para sa kaligtasan. Pinalakas niya ang seguridad sa kanyang kondo at naging mas maingat sa bawat kilos niya. Ngunit may isang panganib na hindi niya kayang paghandaan. Isang kalaban na hindi nakikita. Sa gitna ng lahat ng tensyon, napansin ni Alena ang isang pagbabago sa isa sa kanyang mga anak. Si Manuel, ang pinakamaliit at pinakatahimik sa apat, ay tila laging pagod. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng pananamlay. Ang balat nito, na dati mamula-mula, ay naging maputla. "Are you okay, sweetie?" madalas niyang tanong habang hinahaplos ang noo ng bata. "May masakit ba sa'yo?" "I'm just sleepy, Mommy," laging sagot ni Manuel. Isinisiksik ang sarili sa kanyang yakap. Inisip ni Alena na baka dahil lang ito sa stress ng paglipat at sa kaguluhan sa kanilang paligid, binigyan niya ito ng mas maraming bitamina, pinatulog ng mas maaga, at nilutuan ng kanyang mga paboritong pagkain. Ngunit walang nagbago. Isang gabi, habang naghahapunan sila, biglang nabitawan ni Manuel ang kanyang kutsara. "Mommy," sabi nito, ang boses ay mahina. "I feel dizzy." Bago pa man makalapit si Alena, ang mga mata ng bata ay pumikit. At ang maliit nitong katawan ay walang lakas na bumagsak mula sa upuan. "Manuel!" Ang sigaw ni Alena ay puno ng purong takot. Binuhat niya ang kanyang anak. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mainit na mainit ang katawan nito. Napakataas ng kanyang lagnat. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong pagkataranta. Ang biyahe papuntang ospital, ang mga sigaw ng kanyang 3 pang anak na natatakot para sa kanilang kapatid, ang malamig at sterile na amoy ng emergency room. "Anong nangyari?" tanong ng isang nurse habang isinasalba si Manuel sa isang stretcher. Bigla na lang po siyang nawalan ng malay. Nanginginig na sagot ni Alena, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Napakataas po ng lagnat niya. Dinala si Manuel sa loob at si Alena ay naiwang nag-iisa sa waiting area. Yakap ang 3 pa niyang nanginginig na anak. Bawat minuto ay tila isang oras. Bawat tunog ng makina mula sa loob ng ER ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pagkalipas ng halos 2 oras,
Isang doktor ang lumabas para kausapin siya. Mrs. Reyes, sabi ng doktor, ang mukha ay seryoso. Naging stable na po ang anak niyo. Bumaba na rin ang lagnat niya. Base sa initial tests, mukha lang po itong isang matinding viral infection. Nakahinga ng maluwag si Alena. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Pero pagpapatuloy ng doktor at ang pag-asa sa dibdib ni Alena ay biglang naglaho. May nakita kaming hindi pangkaraniwan sa kanyang blood test results. His red blood cell count is alarmingly low and their shape is abnormal. Kailangan namin siyang i-admit for further observation and more extensive tests. Gumuho ang mundo ni Alena. Hindi ko po maintindihan, Doc. Ano pong ibig sabihin yan? Masyado pa pong maaga para sabihin, sabi ng doktor nang may pag-iingat. But we need to rule out several possibilities, including some genetic blood disorders. Genetic, ang salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Alena. Mga sakit na namamana. Para mas mapabilis ang aming diagnosis, Mrs. Reyes, dagdag ng doktor, hindi alam ang bigat ng kanyang susunod na tanong. Kailangan namin ang kumpletong impormasyon. Tumingin ito sa kanyang clipboard at pagkatapos ay kay Alena. Maaari po ba naming malaman ang medical history ng ama ng bata? Maaari po ba naming malaman ang medical history ng ama ng bata? Ang tanong ng doktor ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Alena na parang isang sentensya. Paano niya sasagutin iyon? Sasabihin ba niyang ang ama ay isang lalaking nagkakaila sa kanila? Nakasalukuyan siyang idinedemanda nito sa korte? Wala po akong impormasyon. Ang tanging naisagot niya, ang boses ay basag. Ang tingin ng doktor ay puno ng pag-unawa, ngunit may halong pagkadismaya. Alam niyang may tinatago ang babaeng kaharap niya, ngunit hindi na niya ito pinilit. Ang sumunod na 2 araw ay impyerno para kay Alena. Si Manuel ay nanatili sa ospital, sumasailalim sa sunod-sunod na pagsusuri. Ang kanyang 3 pang anak ay pansamantala niyang ipinagbilin sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Mag-isa niyang hinarap ang bawat balita, bawat resulta, bawat nakakatakot na posibilidad. Sa 3 araw, tinawag siya ng head hematologist sa opisina nito. Ang mukha ng doktor ay mabait, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam na ni Alena, bago pa man magsalita ang doktor, ang balita ay hindi maganda. Mrs. Reyes, simula ng doktor, ipinatong ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Kinumpirma na ng aming mga pagsusuri. Your son, Manuel, has beta thalassemia major. Napakunot ang noo ni Alena. Ano? Ito po ay isang uri ng genetic blood disorder. Paliwanag ng doktor ng may buong pasensya. Ang katawan ng anak niyo ay hindi nakakagawa ng sapat na hemoglobin, ang protein sa red blood cells na nagdadala ng oxygen. Ito ang dahilan kung bakit siya laging maputla, mahina, at madaling mapagod. May lunas po ba? Nanginginig na tanong ni Alena. May mga treatment po. He will need regular blood transfusions, possibly every 3 to 4 weeks, for the rest of his life. May mga gamot din para alisin ang sobrang iron sa kanyang katawan na dulot ng transfusions. Ang tanging cure ay isang bone marrow transplant, pero napakahirap pong makahanap ng compatible donor. Bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Alena. Habang buhay, transplants, mga gamot, ang kanyang maliit na anghel, napahagulhol siya. Ang lahat ng katatagan na inipon niya sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang plano ng paghihiganti, ang galit niya kay Marco, lahat ay nawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang kanyang anak. Pinayapa siya ng doktor bago ibigay ang huling, pinakamabigat na impormasyon. Mrs. Reyes, there's something very important that you need to understand about this condition.
Huminga ng malalim ang doktor. Ang thalassemia major ay isang recessive genetic disorder. Ibig sabihin, mangyayari lang ito kung parehong ang ina at ang ama ay carrier ng thalassemia gene. Napatigil sa pag-iyak si Elena. Nag-angat siya ng tingin. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, Mrs. Reyes, ikaw ay isang carrier. At ang ama ng bata, tiyak na isa ring carrier. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa isipan ni Elena. Hindi ito isang akusasyon. Hindi ito isang hula. Ito ay isang katotohanang siyentipiko. Isang katotohanang nakasulat sa dugo ng kanyang sariling anak. Ang DNA test na hinihiling ni Marco, hindi na kailangan. Ito na iyon. Ang hindi matatawarang, hindi mapapasubali ang ebidensya. Si Marco Imperial ang ama. Walang duda. Ngunit ang katotohanang iyon ay hindi na nagdulot ng kasiyahan o tagumpay kay Elena. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding takot at desperasyon. Kailangan niya si Marco. Hindi para sa pera. Hindi para sa pag-amin. Kailangan niya siya para kay Manuel. Kailangan nilang malaman ang medical history nito. Kailangan nilang masuri kung ang 3 pa nilang anak ay carrier din. Ang paghihiganti ay tapos na. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hinahanap ang numero ni Marco sa kanyang telepono. Ang lalaking sinumpa niyang hindi nakakausapin nang may kahinaan ay ang tanging taong makakatulong sa kanila ngayon. Nagring ito ng 1 beses, 2, 3. Akala niya ay hindi nito sasagutin. What do you want now, Elena? Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay malamig at puno ng inis. My lawyers will handle everything. Marco. Nabasag ang boses ni Elena. Nasa ospital si Manuel. May sandaling katahimikan. Anong nangyari? Anong pakana na naman to? Hindi ito pakana. Humikbi si Elena. Please, pumunta ka dito. St. Luke's, room 502. Kailangan ka ng anak mo. May pag-aalinlangan sa boses ni Marco. Please, Marco. Pagmamakaawa niya, isinantabi ang lahat ng pride. For our son. Please. Ang sinseridad at purong sakit sa boses ni Elena ay tila tumagos sa telepono. May nagbago sa tono ni Marco. I'm on my way. Pagkalipas ng 1 oras, dumating si Marco sa ospital. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalinlangan at pag-aalala. Dinala siya ni Elena sa kwarto. Doon nakita ni Marco si Manuel, natutulog sa kama. Ang balat ay mas maputla pa kaysa sa puting kumot. May dextrose na nakakabit sa maliit na kamay. Ang imahe ay isang matalim na saksak sa kanyang puso. Ang hematologist ang nagpaliwanag sa kanya ng lahat. Ang sakit, ang sanhi, ang katotohanan. Habang nagsasalita ang doktor, nakatingin lang si Marco sa natutulog na bata. Pagkatapos ay kay Elena na nakatayo sa isang sulok. Ang mukha'y basang-basa ng luha at dahil pareho kayong carrier. Pagtatapos ng doktor, may 25% chance sa bawat pagbubuntis na magkaroon ang anak ninyo ng thalassemia major. Tapos na. Wala nang duda. Wala nang puwang para sa pagtanggi. 5 taon ng maling akala. 5 taon ng galit na nakabase sa kasinungalingan ng kanyang nakaraan. 5 taon na sinayang niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Elena. Ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon ay puno ng walang hanggang pagsisisi. Ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang tanging mga salita na lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang bulong, puno ng sakit at paghihirap. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Ang mga salitang binitawan ni Marco ay nanatiling nakalutang sa hangin. Ngunit hindi pa kayang tanggapin ng puso ni Elena. Masyadong malalim ang sugat. Masyadong mabigat ang 5 taon ng pag-iisa. Hindi ang kapatawaran ko ang kailangan natin ngayon, Marco. Sagot ni Elena. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Ang kailangan natin ay solusyon para kay Manuel. Tumango si Marco.
Tinatanggap ang lamig sa boses ni Alena. Alam niyang hindi ito ang panahon para sa personal na drama. Ang mahalaga ay ang bata sa kama. Mula sa sandaling iyon, isang hindi opisyal at hindi komportableng alyansa ang nabuo sa pagitan nila. Ang dating magkaaway ay naging magkakampi, pinagbuklod ng isang layuning mas mataas kaysa sa kanilang mga personal na hidwaan. Ang iligtas ang kanilang anak, agad na ginamit ni Marco ang kanyang kapangyarihan at yaman. Hindi na para manakot o manuhol, kundi para tumulong. Sa loob lang ng ilang oras, nailipat niya si Manuel sa pinakamagandang VIP suite ng ospital. Kinuha niya ang serbisyo ng pinakamahuhusay na pediatric hematologists sa buong Asya. Pinalipad ang ilan sa kanila papuntang Maynila para magbigay ng pangalawang opinyon. Lahat ng atensyon at resources na dating ginamit niya para sirain si Alena ay ibinuhos niya ngayon para pagalingin ang kanilang anak. Si Alena, sa una, ay nag-aalangan. Hindi siya sanay na may kasama, lalo na't ang kasama niya ay si Marco. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa bawat kilos nito. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang parehong takot na nararamdaman niya. Nagkasama sila sa ospital ng maraming araw at gabi. Ang kanilang mundo ay umikot lang sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon. Sila'y nagbabantay, nagpupuyat, at naghihintay. Sa mga gabing iyon ng paghihintay, unti-unting nabasag ang yelo sa pagitan nila. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Manuel, naabutan ni Alena si Marco na nakatayo sa tabi ng kama, hinahaplos ang buhok ng bata. Ang CEO na kilala ng lahat bilang matigas at walang puso ay may mga luha sa kanyang mga mata. "He looks so much like you," bulong ni Marco. Hindi lumingon kay Alena. Noong una ko silang nakita, alam ko na. Deep down, I knew. Takot lang talaga ako. Hindi umimik si Alena. Ngunit umupo siya sa sofa na malapit. "Bakit, Marco?" Sa wakas ay tanong niya. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. "Bakit hindi mo ako pinaniwalaan noon?" Huminga ng malalim si Marco. At doon, sa malamlam na ilaw ng ospital, ikinuwento niya ang lahat. Tungkol kay Katrina, tungkol sa panloloko, tungkol sa kung paano ginamit ng kanyang ina ang takot na iyon para kontrolin siya at lasunin ang kanyang isipan laban kay Alena. Hindi ito isang pagdadahilan, kundi isang pag-amin, isang paglalatag ng kanyang mga kahinaan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alena ang lalaki sa likod ng halimaw. Ang lalaking nasaktan din. Hindi nito binura ang sakit na idinulot niya, ngunit binigyan siya nito ng isang maliit na espasyo para sa pag-unawa. Kinabukasan, dinala ni Alena ang 3 pa nilang anak sa ospital para bisitahin ang kanilang kapatid. Nakita ni Marco kung paano sila maglaro, kung paano sila mag-alala para kay Manuel. Nang mapagod ang mga bata, naupo sila sa sahig at hinilingan si Marco na magbasa ng storybook. Nag-atubili siya noong una. Hindi niya alam kung paano. Ngunit nang ibigay sa kanya ni Mateo ang libro, ginawa niya. Habang nagbabasa siya, ang 3 bata ay unti-unting lumapit, sumandal sa kanya, hanggang sa sila'y nakatulog sa kanyang tabi. Pinagmasdan ni Alena ang eksena ang kanyang 4 na anak, kasama ang kanilang ama sa unang pagkakataon. Isang larawan ng isang pamilya na dapat sana'y nabuo 5 taon na ang nakalipas. Isang kirot at isang kislap ng pag-asa ang sabay na naramdaman niya, ngunit ang halimaw ay hindi natutulog. Nalaman ni Doña Victoria ang lahat, ang pagkakaospital ni Manuel, ang totoong sakit nito at ang muling paglalapit ni Marco at Alena. Para sa kanya, ito ay isang mapanganib na sitwasyon. Ang kahinaan ni Marco para sa bata ay maaaring maging kahinaan ng buong imperyo. Isang hapon, habang si Marco ay wala para kausapin ang mga doktor, isang tao ang dumating para bisitahin si Alena. Isang babaeng abogado.
Matalas ang tingin at may dalang isang itim na briefcase. Miss Reyes? Sabi ng abogado. Ipinadala po ako ni Ginang Victoria Imperial. Mayroon po siyang isang alok para sa inyo. Binuksan ng abogado ang briefcase at inilabas ang isang folder. Alam po namin ang tungkol sa kondisyon ng inyong anak. Alam din po namin na ang pinakamagandang treatment, ang bone marrow transplant, ay pinakamahusay na gawin sa Amerika. Ibinigay niya ang folder kay Alena. Si Ginang Imperial ay handang sagutin ang lahat ng gastusin. Ang pinakamagandang ospital, ang pinakamagagaling na doktor, ang inyong titirhan doon. Lahat, bibigyan niya si Manuel ng pagkakataong mabuhay ng normal. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Alena. Talaga po? Oo, sabi ng abogado. Ngunit may isang kondisyon. Ano po yon? Tumingin ng diretso sa mata ni Alena ang abogado. Ang boses ay malamig at walang awa. Ibibigay niyo sa pamilya Imperial ang buong kustodiya, hindi lang ni Manuel, kundi ng lahat ng 4 ninyong anak, at ikaw ay lalayo at hindi na magpapakita sa kanila. Kailanman, ang alok ni Doña Victoria ay isang lason na binalot sa ginto. Isang pag-asang may kasamang hatol. Ipagpapalit ba niya ang kanyang karapatan bilang ina para sa kaligtasan ng kanyang anak? Tinitigan ni Alena ang abogado. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng apoy. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay naging purong galit. Umalis ka, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit may bigat ng bakal. Miss Reyes, I suggest you think this through. Sinabi kong gumalis ka, sigaw ni Alena. Napatayo. Sabihin mo sa amo mong demonyo na hinding-hindi ko ipagbibili ang mga anak ko kahit sa anong halaga. We will find a way. Kahit na magkamatay kami sa hirap, magkakasama kami. Walang emosyong tumayo ang abogado. Inayos ang kanyang mga papeles at tumalikod. Naiintindihan ko, sabi nito bago tuluyang umalis. Ipinapaabot lang niya na ito na ang iyong huling pagkakataon. Nang makaalis ang abogado, napaupo si Alena sa sahig. Ang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Niyakap niya ang kanyang sarili, nanginginig sa galit at takot. Akala niya tapos na ang laban. Hindi pa pala. Nagsisimula pa lang ang tunay na giyera. Nang bumalik si Marco at ikinuwento ni Alena ang nangyari, isang galit na hindi pa niya nakikita noon ang gumuhit sa mukha nito. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya, sabi ni Marco. Ang mga kamao ay nakakuyom. Ako ang haharap kay Mama. Ako ang aayos nito. Hinarap ni Marco ang kanyang ina sa mansyon ng mga Imperial. Ang kanilang pagtatalo ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Isang sagupaan ng 2 henerasyon, ng 2 magkaibang pananaw sa pag-ibig at kapangyarihan. How could you, Ma? Sigaw ni Marco. Gagamitin mo ang sakit ng sarili mong apo para makuha ang gusto mo? Ginagawa ko ito para protektahan ka. Hindi sila kahinaan. Pamilya ko sila. Kung ganoon, pinipili mo sila kaysa sa sarili mong pamilya? Ang hamon ng Donya. Ang mga mata ay nanlilisik. Kung ang pagiging pamilya ay nangangahulugang maging kasing sama mo, Ma. Oo. Pinipili ko sila. Ang mga salitang iyon ang nagtakda ng kanilang kapalaran. Para kay Doña Victoria, ito ay isang deklarasyon ng giyera mula sa sarili niyang anak at hindi siya papatalo. Kung hindi niya makuha sa santong dasalan, kukunin niya sa santong paspasan. Kinabukasan, ang mundo ni Alena ay gumuho. Paggising niya, ang lahat ng news channels at social media ay puno ng isang kwento. Ang headline, ay nang mapagsamantala. Itinago ang sakit ng anak para mangikil sa milyonaryong pamilya. Isang source na malapit sa pamilya Imperial ang nag-leak ng impormasyon, ngunit binaluktot ang lahat. Pinalabas na matagal nang alam ni Alena ang sakit ni Manuel at ginamit lang ito bilang huling alas para makapasok sa yaman ng mga Imperial.
Lumabas ang mga pekeng testimonya, mga edited na dokumento. Si Elena ay ipininta bilang isang masamang ina, isang desperadong gold digger. Kasabay nito, isang tawag ang natanggap niya mula sa ospital. "Miss Reyes," sabi ng administrator, "ang boses ay hindi komportable. May problema po sa inyong account." Ang corporate guarantee na inisyu ni Mr. Imperial ay biglang binawi at nagkaroon po ng administrative issue sa paghahanap ng bone marrow match para kay Manuel. It seems there will be a significant delay. Nabitawan ni Elena ang telepono. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Doña Victoria. Ginamit nito ang lahat ng kanyang impluwensya para isara ang lahat ng pinto para sa kanila. Sinira ang kanyang pangalan sa publiko. Pinutol ang kanilang pinagkukunan ng pondo para sa pagpapagamot. At ang pinakamasaklap, hinarangan nito ang pag-asa ni Manuel na gumaling. Napasandal si Elena sa pader ng ospital. Ang hininga ay tila naubos. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay si Rana at ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Lahat ay nawala. Naramdaman niya ang malamig na pagdampi ng pagkatalo. Tinalo siya ng sistema, tinalo siya ng pera, tinalo siya ng isang halimaw na hindi niya kayang labanan. Napaupo siya sa sahig, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad at doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, humagulhol siya ng walang tigil. Isang iyak ng isang inang wala ng pag-asa. Isang inang nawalan na ng lahat. Dumating si Marco, tumatakbo. Ang mukha ay puno ng pagkataranta matapos mabalitaan ang lahat. Nakita niya si Elena durog, basag, at talunan. Lumuhod siya sa tabi nito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang tunog ng sirena ang narinig nila mula sa loob ng kwarto ni Manuel. Isang code blue. Nagkatinginan sina Marco at Elena. Ang kanilang mga mukha ay puno ng purong sindak. Pumasok si Marco sa silid. Nakita niya ang mga doktor na sinusubukang i-revive ang kanyang anak. Ang mundo niya ay gumuho. Bumalik siya sa pasilyo. Hinawakan ang mga balikat ni Elena na tila wala na sa sarili. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang puno ng kawalan. At sa sandaling iyon, ang Marco Imperial na duwag at makasarili ay tuluyan ng namatay. Ang isinilang ay isang ama. At isang lalaking handang isugal ang lahat. Tapos na ang laro ni Mama? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ngunit puno ng isang determinasyon na hindi pa naririnig ni Elena kailanman. Ako na ang bahala. Ipaglalaban ko kayo. Naging matagumpay ang mga doktor sa pag-revive kay Manuel, ngunit ang kanyang kondisyon ay naging kritikal. Ang insidente ay nagsilbing huling hantungan para kay Marco. Ang takot na halos mawala ang kanyang anak ay nag-apoy sa isang galit at determinasyon na mas malakas kaysa sa anumang takot niya sa kanyang ina. Habang si Elena ay nanatili sa tabi ni Manuel, si Marco ay umalis ng may isang tiyak na plano. Hindi na siya lalaban sa anino. Dadalhin niya ang laban sa puso ng imperyo ng kanyang ina. Kinabukasan, tumawag siya para sa isang emergency board meeting sa Imperial Holdings. Ang balita ay gumulantang sa lahat ng miyembro ng board. Ang agenda, an urgent matter of corporate integrity and leadership. Pagpasok ni Marco sa boardroom, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Lahat ng miyembro ay naroon, kasama na si Doña Victoria na nakaupo sa dulo ng mesa. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na kumpiyansa. Akala niya, kontrolado niya ang kanyang anak. Ngunit ang Marco na pumasok sa silid na iyon ay hindi na ang Marco na kilala niya. Wala na ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Napalitan ito ng matigas na determinasyon. "Good morning," simula ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "I called this meeting to address the recent issues that have plagued our company's reputation." At para itama ang isang malaking kasinungalingan, tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Ang mga alegasyon laban kay Miss Elena Reyes
ay pawang kasinungalingan. Isang black propaganda na inorkestra mula sa loob mismo ng kumpanyang ito. Ang mga bulungan ay nagsimula. Tumingin ng masama si Doña Victoria sa kanya, isang babala. Ngunit hindi natinag si Marco. Sa loob ng maraming taon, marami sa atin ang nabuhay sa ilalim ng isang anino. Isang anino ng takot na magkamali, na madungisan ang pangalan ng pamilya. Ako, higit kanino man, ay naging biktima ng aninong iyon. Tumingin siya ng diretsyo sa kanyang ina. 5 taon na ang nakalipas, itinaboy ko ang babaeng mahal ko at ang mga anak na hindi ko pa nakikilala dahil sa takot. Isang takot na pinalaki at pinalala ng mga maling payo at manipulasyon. Ikinuwento niya ang lahat, ang totoong nangyari kay Katrina. At ang pinakamasakit na katotohanan kung paano binayaran ng kanyang ina si Katrina para lumayo at manahimik, at pagkatapos ay ginamit ang insidenteng iyon para laging ipaalala sa kanya na hindi siya dapat magtiwala kanino man. My mother, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Dot has used her power not to build, but to destroy. Sinira niya ang aking relasyon, at ngayon, sinusubukan niyang sirain ang buhay ng sarili niyang apo para lang mapanatili ang kanyang kontrol. Ipinakita niya ang ebidensya, isang recording ng pag-uusap niya at ng ospital administrator, kung saan inamin nito na si Doña Victoria ang nagpabawi ng pondo at nagpahinto sa paghahanap ng donor. Gulat at galit ang makikita sa mukha ng board members. Ang imahe ni Doña Victoria bilang isang matatag na lider ay gumuho sa isang iglap. Ang isang lider na kayang isakripisyo ang buhay ng isang inosenteng bata para sa pansariling interes ay hindi karapat-dapat mamuno sa kumpanyang ito. Deklara ni Marco. How dare you! Sigaw ni Doña Victoria. Napatayo. No, ma. How dare you! Sagot ni Marco. Ang boses ay hindi tumaas ngunit mas matalim. Huminga siya ng malalim. You taught me how to build an empire, Mom. But you never taught me how to be a man. I learned that on my own. Sa harap ng lahat, inilapag ni Marco ang kanyang company ID, ang susi ng kanyang opisina, at ang kanyang resignation letter bilang CEO sa ibabaw ng mesa. Effective immediately, I am resigning as CEO of Imperial Holdings. Hindi ko na kayang maging bahagi ng isang organisasyong pinamumunuan ng kasinungalingan at kawalan ng puso. Ang tanging prioridad ko ngayon ay ang aking pamilya si Elena at ang 4 kong anak. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay tunay na malaya. Natigilan si Doña Victoria. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang pinakamahalagang asset, ang kanyang tagapagmana, ang kanyang anak, ay tinalikuran na siya habang naglalakad si Marco sa hallway. Palayo sa lahat ng yaman at kapangyarihan, tumunog ang kanyang telepono. Hello, Mr. Imperial? Sabi ng boses sa kabilang linya ang head hematologist. May magandang balita po ako. We ran the compatibility tests on his brothers, and we found a potential bone marrow match for your son. Ang balita na may natagpo ang donor sa isa sa mga kapatid ni Manuel ay isang sinag ng liwanag sa gitna ng kanilang pinakamadilim na oras. Ito ay isang himala na pinagbuklod sila sa paraang hindi pa nangyayari dati. Ang napiling donor ay si Mateo, ang panganay na may perpektong bone marrow match. Hindi po ba siya masyadong bata, Doc? Puno ng pag-aalalang tanong ni Elena sa mga doktor. The procedure for the donor is very safe. Mrs. Reyes, paliwanag ng doktor. It's minimally invasive. Mateo will be a little sore for a few days, but he will be saving his brother's life. He's a little hero. Hinarap ni Elena at Marco ang 3 nilang anak. Sa paraang simple at nauunawaan ng mga bata, ipinaliwanag nila ang sitwasyon. Kuya Mateo,
sabi ni Elena. Hinahawakan ang kamay ng anak. Your brother Manuel is very sick. And you have something inside you, like a superpower, that can make him well again. But the doctors need to get a little bit of it. It might hurt a tiny bit, like a pinch. But you will be saving him. Are you willing to do that? Tumingin si Mateo sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay sa kanyang natutulog na kapatid sa kama. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging pagmamahal lang. Yes, mommy, sabi niya ng buong tapang. I want to save Manuel. Niyakap ni Elena at Marco ang kanilang matapang na anak. Sa sandaling iyon, hindi sila mayaman o mahirap. Hindi sila CEO o biktima. Sila ay mga magulang. Nagkakaisa para sa kanilang mga anak. Ang araw ng transplant ay dumating. Ang buong pamilya ay nasa ospital. Ang tensyon ay ramdam sa hangin. Ngunit ito ay isang tensyon na puno ng pag-asa. Habang si Mateo at Manuel ay nasa loob ng operating rooms, naiwan sina Elena at Marco sa waiting area. Dalawa lang sila, magkasama sa isang mahabang paghihintay na susubok sa kanilang katatagan. Walang nagsasalita noong una. Ang tanging naririnig ay ang tahimik na pagdarasal ni Elena at ang hindi mapakaling paglakad-lakad ni Marco. Maya-maya, umupo si Marco sa tabi ni Elena. Natatakot ako, Elena. Amin niya sa unang pagkakataon. Ang boses ay basag. Sobrang natatakot ako. Tumingin si Elena sa kanya. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng pag-unawa. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ako rin. Bulong niya. Pero magkasama tayo dito. Hindi na tayo nag-iisa. Ang simpleng paghawak ng kamay na iyon ay nagsilbing isang tulay. Isang tulay na nagdugtong sa 5 taon ng pagkakalayo at sakit. Doon, sa gitna ng kanilang takot, nagsimula silang mag-usap. Hindi na tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kanilang mga anak. Nagbahagi si Elena ng mga kwento tungkol sa paglaki ng 4, kung paano unang nagsalita si Miguel, kung paano unang naglakad si Martin, kung gaano kahilig sa libro si Mateo, at kung gaano ka-sweet si Manuel. Si Marco ay nakinig sa bawat salita, tila isang taong uhaw na umiinom ng tubig. Ang bawat kwento ay isang piraso ng buhay ng kanyang mga anak na nawala sa kanya. Isang pirasong pilit niyang binubuo ngayon sa kanyang isipan. I'm so sorry, Elena, sabi niya muli. Ngunit ngayon, ang mga salita ay may mas malalim na kahulugan. I'm sorry for everything you had to go through alone. I'm sorry for missing all of it. Ang mahalaga, narito ka na ngayon, Marco. Sagot ni Elena, pinipisil ang kanyang kamay. Narito ka para sa kanila. Ilang oras ang lumipas na tila walang katapusan. Bawat tunog mula sa pinto ng operating room ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Hanggang sa wakas, bumukas ang pinto. Isang doktor na nakasuot pa ng surgical scrubs ang lumabas, tinatanggal ang kanyang maskara. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may isang maliit na ngiti. Napatayo sina Elena at Marco. Ang kanilang mga puso ay halos tumalon palabas ng kanilang mga dibdib. Napatigil ang kanilang paghinga. Naghihintay sa hatol ng tadhana. The transplant was a success. Ang 4 na salitang iyon mula sa doktor ay parang musika sa pandinig ni na Elena at Marco. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanilang mga dibdib ay biglang naglaho. Napaiyak si Elena. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng pasasalamat at ginhawa. Niyakap siya ni Marco. Isang yakap na puno ng lahat ng emosyon na hindi nila masabi pagsisisi, pasasalamat, pag-asa, at isang bagong simula ng pagmamahal. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang panahon ng dahan-dahang paghilom, hindi lang para kay Manuel, kundi para sa buong pamilya. Si Manuel ay nagpakita ng magandang pagtugon sa bagong bone marrow. Unti-unti, bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang enerhiya
ay nagsimulang manumbalik. Isang araw, nagising sina Alena at Marco sa tunog ng mahinang tawa mula sa kama ng ospital. Nakita nila si Manuel na nakikipaglaro sa kanyang mga kapatid. Ang mga mata nito ay muling nagliliwanag. Sa prosesong ito, si Marco ay hindi umalis sa kanilang tabi. Dahil wala na siyang trabaho bilang CEO, ang buong oras niya ay ibinuhos niya sa pagiging ama. Natuto siyang magpalit ng diaper, magtimpla ng gatas, at magpakain. Siya ang naging taga-aliw kapag umiiyak ang isa sa mga bata. Ang tagabasa ng kwento bago sila matulog, at ang naging kalaro nila sa mga panahong naiinip sila sa ospital. Nakita ni Alena ang pagbabago kay Marco. Hindi na ito ang aroganteng bilyonaryo na kanyang nakilala. Ang Marco ngayon ay isang lalaking simple, mapagkalinga, at higit sa lahat, isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang natutulog ang 4 na bata, naupo silang dalawa sa maliit na balkonahe ng VIP Suite. Pinapanood ang paglubog ng araw sa syudad. Alam mo, simula ni Marco, ang boses ay mahina. Noong CEO pa ako, ang tanawin na to, para sa akin simbolo yan ng kapangyarihan. Bawat gusali, bawat ilaw, parang tropeyo. Ngayon, iba na. Tumingin siya kay Alena. Ngayon, kapag tinitingnan ko to, ang nakikita ko lang ay isang syudad kung saan natutulog ang mga anak ko. Isang lugar na gusto kong gawing ligtas para sa kanila. Pinaliit ninyo ang mundo ko, Alena. At kasabay noon, pinalaki ninyo ang puso ko. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alena. Isang tunay at payapang ngiti. Nagbago ka na talaga, Marco. Dahil sa'yo, sagot niya. Dahil sa kanila. Tinuruan niyo akong unahin ang tama. Itinuro niyo sa akin kung ano ang tunay na kayamanan. May katahimikang namagitan sa kanila. Isang komportableng katahimikan. Marco, bulong ni Alena. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay naghihintay. Pinapatawad na kita. Ang mga salitang iyon na matagal nang hinintay ni Marco ay dumaloy na parang isang mainit na agos sa kanyang puso. Hindi niya napigilan ang luhang namuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Salamat, Alena. Ang tanging naibulong niya. Salamat. Nang tuluyan ng makalabas si Manuel sa ospital, ang kanilang maliit na kondo ay napuno ng buhay at tawanan. Isang araw, habang nag-aayos sila para sa isang family picture, ang kanilang kauna-unahan, nagkaroon sila ng isang sandali. Habang pinapalibutan sila ng 4 na makukulit na bata, nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagmamahal na akala nila'y matagal nang namatay ay naroon pa rin, naghihintay lang na muling mamukadkad. Hinawakan ni Marco ang pisngi ni Alena at marahan siyang hinalikan. Isang halik na hindi na puno ng pait ng nakaraan, kundi puno ng pangako ng isang bagong simula. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Isang araw, habang nasa parke sila, isang pamilyar na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Doña Victoria. Agad na naging alerto si Alena at Marco, handang protektahan ang kanilang mga anak. Ngunit ang Doña Victoria na lumapit sa kanila ay iba. Wala na ang kapangyarihan at arogansya sa kanyang tindig. Ang mamahaling damit ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod at may bahid ng kalungkutan. Nawala sa kanya ang kontrol sa kumpanya matapos ang ginawa ni Marco. Ang board of directors ay nag-appoint ng bagong CEO at siya ay naging isang figurehead na lang sa isang iglap. Nawala sa kanya ang 2 bagay na pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang anak. Huminto siya ilang metro ang layo mula sa kanila. Ang tingin ay nakatuon sa kanyang mga apo. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang maliit na laruang kotse. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Alena. Ang kanyang mga mata
Sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng isang emosyon na hindi pa nila nakikita dati. Pagsisisi. Hindi gumalaw si Doña Victoria. Tila ba may isang hindi nakikitang pader sa pagitan niya at ng pamilya ng kanyang anak. Nakita ni Marco ang pag-aalinlangan at sakit sa mga mata ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat, ina niya pa rin ito. Dahan-dahan siyang lumapit dito habang si Elena ay nanatiling nakabantay sa mga bata. "Ma," sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado. "Marco?" Sagot ng Donya. Ang tingin ay nasa mga apo pa rin. Kamukha nila ang papa mo noong bata pa siya." Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. "Lahat ng ginawa ko, akala ko, para sa'yo, para sa pamilya. Pero sa sobrang pagnanais kong protektahan ang apelyido natin, ako pa ang sumira dito. At sa proseso, nawala ka sa akin." "Hindi pa huli ang lahat, Ma," sabi ni Marco. Tumingin si Doña Victoria sa kanya, ang mga matay puno ng pag-asa. "Patawarin mo ako, anak." Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Si Marco, gamit ang kanyang sariling ipon at talino, ay nagsimula ng isang maliit na construction firm. Malayo sa laki at karangyaan ng Imperial Holdings. Ngunit ito ay sarili niya. Nakahanap siya ng kasiyahan sa pagbuo ng mga simpleng bahay, sa pagtatrabaho gamit ang sarili niyang mga kamay, at sa pag-uwi sa gabi sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Si Elena naman ay ginamit ang kanyang galing sa negosyo para tulungan si Marco. Sila ay naging magpartner hindi lang sa buhay, kundi pati sa trabaho. Ang kanilang kondo ay napalitan ng isang simpleng bahay na may maliit na hardin kung saan maaaring magtakbuhan ang mga bata. Ang relasyon nila ay muling nabuo, hindi sa abo ng kanilang nakaraan, kundi sa isang mas matibay na pundasyon, tiwala, respeto, at isang pagmamahal na sinubok ng panahon at pagkakamali. Ang pagbisita ni Doña Victoria sa parke ay naging simula ng isang mahaba at mabagal na proseso ng pagkakasundo. Sa umpisa, pinayagan lang siyang bumisita sa mga bata tuwing linggo na may kasamang bantay. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ni na Elena at Marco ang tunay na pagbabago sa kanya. Ang dating malamig na matriarch ay naging isang mapagmahal na lola na handang maglaro sa sahig at magbasa ng mga kwento para sa kanyang mga apo. Isang gabi, habang pinapanood nilang dalawa ang mga batang naglalaro sa hardin, inilabas ni Marco ang isang maliit na kahon. "Hindi ito kasing laki ng dati kong kayang ibigay," sabi ni Marco. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Hindi ito galing sa pinakamahal na alahas. Pero Elena, ito ay galing sa lahat ng natitira sa akin ang puso ko." Lumuhod siya sa harap ni Elena. "Elena Reyes, 5 taon na ang nasayang sa atin dahil sa katangahan ko. Gusto kong gugulin ang habambuhay para bumawi sa'yo at sa mga anak natin. Will you marry me? Again? For real this time?" Sa tulong ng 4 na maliliit na kasabwat na sumisigaw ng, "Say yes, Mommy! Say yes!" Tumango si Elena, ang mga matay puno ng masayang luha. Isinuot ni Marco ang isang simpleng singsing sa kanyang daliri. Ilang linggo pagkatapos noon, nag-date sila. Isang totoong date. Walang mga bata. Walang mga problema. Nagpunta sila sa isang simpleng restaurant sa tabi ng dagat. "Naaalala mo ba?" sabi ni Elena habang nakatingin sa mga alon. "Dati, ang pangarap ko lang ay isang malaking bahay, isang magarbong kasal. Ang lahat ng bagay na akala ko ay sukatan ng kaligayahan." Tumingin siya kay Marco at ngumiti. "Pero mali pala ako. Ang kaligayahan pala ay hindi nasa laki ng bahay, kundi nasa init ng tahanan. Hindi nasa dami ng pera, kundi nasa kapayapaan ng puso." Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. "At ikaw, Elena, at ang 4 na makukulit na yan, kayo ang kapayapaan ko. Kayo ang tahanan ko. Habang papalubog ang araw,
Nakatingin sila sa isa't isa. Alam na ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng paghihiganti ay bahagi na lang ng isang nakaraang nagdala sa kanila. Sa kasalukuyang ito, isang kasalukuyang perpekto sa kanyang pagiging hindi perpekto. Tumingin si Alena sa singsing sa kanyang daliri at ngumiti. Lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. So, ano, Mrs. Imperial? Tanong niya na may halong panunukso. Ready for our forever? Sumandal si Alena sa kanyang balikat. I've been ready for a long time. Ang kanilang kasal ay simple, malayo sa karangyaan na inaasahan mula sa isang imperial. Ginanap ito sa isang maliit na resort sa Batangas. Sa harap ng papalubog na araw, ang mga bisita ay iilan lamang malalapit na kaibigan at pamilya. Si Alena, sa kanyang simpleng puting bestida, ay naglakad sa buhanginan. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Marco, hindi bilang isang CEO sa isang mamahaling suit, kundi bilang isang lalaki sa isang simpleng puting polo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal. Ang kanilang mga wedding ring bearers at little groomsmen ay walang iba kundi sina Mateo, Miguel, Martin, at Manuel, na nakasuot ng maliliit na barong at naghahabulan sa buhangin, hawak ang mga una na may singsing. Ang eksena ay magulo, hindi perpekto, ngunit puno ng purong kaligayahan. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, binitawan nila ang kanilang mga panata. Alena, simula ni Marco, hawak ang mga kamay nito. 5 taon kitang hinanap sa mukha ng bawat babaeng nakilala ko. 5 taon akong naging hindi buo. Ngayon, sa harap mo, sa harap ng ating mga anak, nangangako ako na hindi ko nasasayangin pa ang kahit isang segundo. Pangako, aalagaan ko ang pamilyang ito, ang tahanang ito na ibinigay mo sa akin. Ikaw ang aking simula at ikaw ang aking wakas. Mahal kita, Marco. Sagot ni Alena. Ang boses ay puno ng emosyon. Dinala mo ako sa pinakamasakit na bahagi ng buhay ko, ngunit ikaw din ang nagdala sa akin sa pinakamasaya. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagpapatawad, pagbangon, at pagbuo muli. Tinatanggap kita, kasama ang lahat ng iyong pagkakamali, gaya ng pagtanggap mo sa akin. Mahal kita. Nang sila'y idineklarang mag-asawa, ang halik nila ay sinabayan ng malakas na palakpakan at ng sigaw ng 4 nilang anak. Hooray for Mommy and Daddy! Ang reception ay isang simpleng salusalo sa tabing dagat. Naroon si Doña Victoria, hindi na nakaupo sa trono ng kapangyarihan, kundi sa isang simpleng upuan. Masayang pinapanood ang kanyang mga apo, may kapayapaan na sa kanyang mga mata. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, at ang mga bata ay pagod na at nakakatulog na sa mga duyan, naupo sina Alena at Marco sa buhanginan, magkayakap, pinapanood ang mga bituin. Sinong mag-aakala? Bulong ni Alena, na pagkatapos ng lahat ng giyera, dito tayo babagsak? Ngumiti si Marco at mas hinigpitan ang yakap sa kanya. Siguro, kailangan nating pagdaanan ang lahat ng iyon para malaman kung ano talaga ang mahalaga. Pinagmasdan nila ang kanilang mga anak, ang 4 na himalang nagligtas sa kanila mula sa kanilang mga sarili. Ang 4 na dahilan kung bakit sila natutong magpatawad at magmahal muli. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang bibig sa tainga ni Alena at ibinulong ang mga salitang naglalaman ng lahat ng pasasalamat sa kanyang puso. Salamat sa pagbalik mo. Salamat sa pagturo mo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Hinawakan ni Alena ang kanyang kamay at magkasama, tahimik nilang pinanood ang karagatan. Ang kanilang mga puso ay payapa, ang kanilang hinaharap ay maliwanag, at ang kanilang pag-ibig, sa wakas, ay buo. Ganyan po nagtatapos ang ating kwento.
Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig, gaano man ito masubok ng panahon, pagtataksil at paghihiganti, ay palaging makakahanap ng daan pabalik sa kapatawaran at paghilom. Ang aral ng kwentong ito ay simple lang. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo na ibinibigay natin sa taong nakasakit sa atin. Ito ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili, ang regalo ng kapayapaan at ang kalayaang magmahal muli ng walang bigat ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni na Alena at Marco, ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at susubukan po naming bigyang buhay ang inyong mga hiling. At syempre, kung napukaw namin ang inyong mga puso, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya at pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Sa bawat paglubog ng araw, laging may bagong umaga na puno ng pag-asa. Paalam.